Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 45. Kapalit ng pagkaligtas. Bumukas ang makitid na daan na pinasok ni Lucas, hindi palabas, kundi papasok sa mas masikip na pasilyo. Sumara ang pader sa likuran niya. Wala nang babalikan. Ang ilaw ay hamina, hindi tuluyang nawala, pero sapat para gawing anino ang bawat galaw. Sa unang hakbang niya, biglang bumagsak ang sahig sa gilid, hindi siya nahulog, pero napunit ang sugat sa binti sa pagtalon niya palayo. Ito ang kapalit. Mas makitid ang espasyo, mas mabagal ang galaw niya. Mas kaunti ang tsansang umiwas. Huminga ng malalim si Lucas, pinilit patatagin ang hakbang. Sa bawat paghinga, may kasamang kirot. Ngunit tuloy siya, dahil alam niyang bawat segundo na lumilipas, mas napapalayo siya kay Althea. Sa monitor, bahagyang umayos ang tindig ni Severo. Hindi na ito simpleng pagsubok. Ito na ang unang singil sa piniling ruta ng anino. Sa kabilang pasilyo, biglang napahawak si Althea sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang may kapalit ang bawat hakbang na ginagawa ni Lucas para sa kanya. Tahimik ang silid ng mga monitor. Sunod-sunod ang mga screen, bawat anggulo ng pasilyo, bawat galaw ng bitag, bawat patak ng dugo sa sahig. Nakapako ang mata ni Severo sa isang frame, si Lucas, bahagyang nakayuko, pilit itinatago ang panginginig ng binti sa bawat hakbang. Bumabagal siya, wika ng isang tauhan. Hindi sumagot si Severo. Lumapit siya sa screen, inilapit ang mukha, parang sinusukat ang hininga ng anino sa pagitan ng mga pixel. Baguhin ang pressure, malamig niyang utos. Huwag niyong pabilisin ang bitag. Nagkatinginan ang mga tauhan. Kung hindi po natin bibilisan, mas masakit ang mabagal, putol ni Severo. Kapag may oras siyang mag-isip, mas lalong lumalalim ang pagod. May umilo sa mga control panel. Nagbago ang ritmo ng pasilyo, hindi mas mabilis, mas mabagal pero mas siksik ang panganib. Parang hinihila ang lakas ni Lucas sa bawat hakbang. Saglit na tumingin si Severo sa isa pang screen, kung saan makikita ang pasilyong malapit kay Althea. Hindi pa siya inilalapit. Hindi pa. Panatilihin niyo ang distansya, utos niya. Hindi pa oras para magtagpo ang anino at ang liwanag. Sa labas ng silid, tahimik na nakatayo ang ilan sa mga bantay. Ramdam nila ang pagbabago ng tono. Hindi ito basta pagsubok, isa itong unti-unting pagpisil. Muling bumalik ang titig ni Severo sa screen ni Lucas. Kung babagsak ka, bulong niya. Gusto kong makita kung paano ka bumabangon. Tahimik ang silid. Hindi ang katahimikang payapa, kundi ang katahimikang may hinihintay. Naupo si Althea sa gilid ng malamig na dingding, yakap ang sarili. Ilang oras na siyang hindi nakakatulog. Sa bawat paghinga, parang may malamig na hangin na dumadaan sa dibdib niya. May mahina siyang narinig. Hindi boses. Hindi yabag. Parang pagkaskas ng bakal sa bato. Malayo, ngunit malinaw sa pagitan ng katahimikan. Napatingin siya sa direksyon ng pasilyo. Wala siyang makita, ngunit may anino na gumalaw sa ilaw. Isang saglit lang, parang guni-guni. Ngunit sapat para bumilis ang tibok ng puso niya. May kung anong bamigat sa pakiramdam niya. Parang may papalapit na panganib hindi lang para sa kanya, kundi para sa isang taong nasa kabilang dulo ng dilim. Lucas, bulong niya, hindi alam kung bakit iyon ang unang pumasok sa isip niya. Bigla siyang napahawak sa dibdib. Isang kirot, hindi pisikal, kundi parang may biglang humila sa loob ng puso niya. Parang may ginagawa si Lucas sa sandaling iyon, isang desisyong may kapalit. Mula sa kisame, may pamatak na malamig na tubig. Isa, dalawa, parang orasan na nagsisimulang magbilang. Sa labas ng pinto, may mahina ngunit sunod-sunod na yabag. Hindi papasok, hindi lalabas. Parang inaayos ang bantay.
Napahigpit ang kapit ni Althea sa sarili. May paparating, at hindi niya alam kung kailan, o kung sino ang unang tatamaan ng panganib. Niya naramdaman ang unti-unting pagpisil ng bakal sa likod. Hindi ito biglaang sikal, ito ay mabagal na pagdiin, parang pinapaalala na may oras siyang umatras, ngunit wala na siyang babalikan. Napakagat siya sa labi, tinulak ang sarili palayo sa pader. Sa pag-urong niya, bumaba ang sahig sa harap, isang puwang na hindi pa lubos na bukas, pero sapat para madulas ang paa kapag minadali. Kalma, bulong niya sa sarili. Basahin ang galaw. Sa monitor, tahimik na pinagmamasdan ni Severo ang bawat pag-urong ng balikat ni Lucas, bawat pagkapit ng kamay sa pader. Ito ang gusto niya, hindi panik, kundi pagod. Sa bawat mabagal na galaw ng bitag, mas nauubos ang lakas ni Lucas. At sa dulo ng makitid na pasilyo, may aninong gumalaw, hindi bitag. Isang presensya na naghihintay sa sandaling mas madulas ang kanyang hakbang. Sa gitna ng mabagal na pagpisil ng pader at unti-unting pag-urong ng sahig, may napansin si Lucas na hindi halata. Hindi ito puwang na sapat para tumakbo. Hindi ito daan palabas. Isa lamang itong sandaling pahinga. Isang iglap na hindi kumikilos ang kawad kapag sabay na bumabagal ang pader at sahig. Napakaliit ng bintana ng pagkakataon. Parang pagkurap ng mata, huminto si Lucas, hindi para sumuko, kundi para itugma ang hininga sa ritmo ng silid. Isang hinga, gumagalaw ang pader. Dalawang tibok, bumababa ang sahig. Ikatlong hinga, tahimik ang kawad. Ito ang micro gap. Sa mismong sandaling iyon, sumulong si Lucas, isang maikling hakbang pasulong, kasabay ang pag-ikot ng balikat para makaiwas sa susunod na galaw ng bitag. Tumama ang talim ng kawad sa ere sa likod niya, huli ng kalahating segundo. Nakuha niya ang kaunting layo. Hindi sapat para tumakas, ngunit sapat para makabawi ng posisyon. Huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang paghapdi sa sugat, pero ramdam din niya ang kontrol na bahagyang bumalik. Hindi na lang siya hinahabol ng silid, natutunan na niyang basahin ang kilos nito. Sa monitor, bahagyang umangat ang kilay ni Severo. Isang microgap lang iyon, ngunit sapat para patunayang natututo ang anino sa ilalim ng presyon. Sa kabilang pasilyo, napahinto si Althea sa paghinga. Parang may sandaling gamaan ang bigat sa dibdib niya, isang pakiramdam na nakahinga si Lucas, sandali lang. Ngunit sa dulo ng pasilyo, gumalaw ang anino ng isang tao. Hindi bitag. Isang presensya na naghihintay sa sandaling mawala ang microgap. Ang huling bawi ni Lucas ay nagbigay sa kanya ng isang sandaling pag-asa. At sa mismong sandaling iyon, sumikip ang paligid, handa na ang mas mabigat na banggaan. May aninong humiwalay sa dilim sa dulo ng pasilyo. Hindi ito biglaang pag-atake. Hindi rin ito padalos-dalos na pagsugod. Ito ay isang presensyang sanay sa gitna ng panganib. Sumulpot ang elite Amazona, mas matangkad, mas tahimik ang tindig, at mas maingat ang bawat hakbang. Sa pagpasok niya sa pasilyo, parang kusang umayon ang galaw ng bitag sa presensya niya. Ang pader ay hindi agad sumara sa likuran niya, ang sahig ay bahagyang huminto sa ilalim ng paa niya, parang may kilala ang silid. Napansin ni Lucas iyon. Hindi lang ako ang sinusubok, bulong niya sa sarili. May pinapaboran ang lugar na to. Hindi nag-aksaya ng salita ang Amazona. Sa unang galaw pa lang, sinaklo niya ang distansya, isang mabilis na hakbang, kasunod ang mabigat na atake. Napaurong si Lucas, ngunit sa pag-urong niya, gumalaw ang pader sa likod, pinutol ang espasyong dapat sana'y ligtas. Napilitan siyang sumulong. Doon siya sinalubong ng ikalawang galaw ng Amazona, hindi lakas ang una, kundi panlin lang. Isang huwad na suntok, kasunod ang tunay na atake sa tagiliran. Tinanggap ni Lucas ang tama sa bisig para hindi bumigay ang balanse, at sa pagtanggap na iyon, dumulas ang sahig sa paanan niya. Isang maling tindig, isang maling hinga, at mawawala siya sa gitna ng gumagalaw na bakal. Pilit siyang umikot, gumamit ng gilid ng pader para panangga. Ngunit sa bawat pagdikit niya sa bakal, unti-unting sumisikip ang espasyo.
Hindi siya pwedeng manatili roon. Hindi rin siya pwedeng umatras. Sa monitor, tahimik na pinapanood ni Severo ang banggaan. Hindi siya nagbigay ng utos para pabilisin ang bitag. Hinahayaan niyang ang laban mismo ang magdikta ng ritmo. Sa kabilang pasilyo, napahigpit ang kapit ni Althea sa sarili. May kung anong humahabol sa tibok ng puso niya, isang pakiramdam na may sumalubong na panganib kay Lucas sa dilim. Muling umatake ang Amazona, mas diretso, mas mabigat. At sa gitna ng gumagalaw na pader at dumudulas na sahig, naipit si Lucas sa pagitan ng dalawa, kalaban at bitag. Sumabay ang galaw ng Amazona sa paghinga ng pasilyo. Isang hakbang pa ni Lucas. At biglang sumara ang pader sa kaliwa. Napilitan siyang lumundag pa kanan, ngunit doon bumukas ang sahig sa kalahating bilog. Hindi sapat para hulog, pero sapat para mawalan siya ng balanse. Sinamantala iyon ng Amazona, isang mabilis na siku sa tadyang, kasunod ang hampas sa batok na nagpahapay sa paningin ni Lucas. Kumidlat ang liwanag sa gilid ng mata niya. Bumagsak siya sa tuhod. Hindi siya pinatay ng suntok. Inihanda siya para sa bitag. Sa sandaling iyon, sumikip ang pader sa likuran at umusad ang bakal sa harap, parang dalawang panga na unti-unting nagsasara. Ang pagitan ay lumiit hanggang sa isang lapad na halos hindi nakasya ang katawan ng tao. Hinayla ng Amazona ang kwelyo ni Lucas at itinulak siya pasulong, hindi para ibagsak, kundi para iwan siyang eksakto sa gitna ng nagsasara na bakal. Isang iglap pa, at madudurog ang mga balikat niya. Pumikit si Lucas sa sakit, ngunit hindi siya sumuko. Sa gitna ng paninikip, pinilit niyang ilapat ang bisig sa pader, hindi para itulak, kundi para i-offset ang sarili at iwasan ang tuwid na pagkakaipit. Umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal sa tainga niya habang dumampi ang gilid ng pader sa balikat, sumabog ang sakit, parang binasag ang laman. Sumigaw siya, hindi sa takot, kundi sa galit na ayaw mamatay dito. Sa monitor, bahagyang umangat ang kilay ni Severo. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya kumunat ang noo. Tiningnan lang niya ang oras, parang sinusukat kung hanggang saan ang tatagal ng binata sa pagitan ng bakal at kalaban. Sa kabilang dulo, napaluhod si Althea sa sariling kaba. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang sumikip ang dibdib niya, parang may hinahatak na hininga sa dilim. Isang segundo pa, at magsasara ang bakal ng tuluyan. Naramdaman ni Lucas ang pag-urong ng espasyo. Hindi sapat ang lakas para pigilan ang bakal. Hindi sapat ang bilis para iwasan ang susunod na galaw ng Amazona. May natira na lang, isang desisyon. Sumulyap siya sa microgap sa kaliwa, sandaling bumukas ang pagitan ng pader bago muling sumara. Alam niyang hindi kasya ang buong katawan niya. May isang bahagi lang ang makakalusot. At pinili niya kung alin ang iiwan. Sa mismong sandaling bamigat ang hakbang ng Amazona, isinubsob ni Lucas ang balikat sa siwang, hindi ang ulo, hindi ang katawan, kundi ang braso. Sumara ang bakal sa bisig niya. Isang basag na tunog ang umalangaw-ngaw. Sumigaw si Lucas, hindi sa takot, kundi sa sakit na halos punatan ang ulirat niya. Ngunit dahil nakapirmi ang pader sa braso, nabuksan ang sandali para makalusot ang kalahati ng katawan niya sa kabila. Sa pag-urong ng bitag, hinayla niya ang sarili palabas, kasabay ang dugo na damaloy sa sahig. Tumilapon siya sa malamig na semento, hingal na hingal, nanginginig ang daliri. Nakatayo pa rin ang Amazona sa kabila ng pader. Hindi siya sumugod, ngumiti siya ng bahagya. Parang sinasabi, may kapalit ang bawat hakbang mo. Sa monitor, kumunat ang noo ni Severo, hindi sa awa, kundi sa interes. Hindi pa, bulong niya. Pero ngayon, may iniwan ka na. Sa malayo, napaupo si Althea, hawak ang dibdib, parang may naputol na hibla sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Tumayo si Lucas sa kabila ng pader, hawak ang sugatang braso. Alam niyang makakatuloy siya, pero hindi nabuo. At sa bawat susunod na galaw, may sisingilan ang sakit. Kung nagustuhan ninyo ang episode 45, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.